Pakinggan nyo po yung mga sinasabi ni Risa Hontiveros at kayo na po magsabi kung OA po ba siya sa pagsasalita niya dito. Panoorin po natin at tingnan yung mga reaksyon ni Risa Hontiveros habang siya ay nagsasalita. I love being a Filipino, Carmina. I love, like all of us, mahal ko talaga ang Pilipinas. And matagal ng panahon, napapansin ko na idudugtong ko talaga yung personal na mga pangarap ko sa pangarap natin bilang isang bayan. And kapag yan ang maging landas ko, I will want it with all my heart. Mamahalin ko talaga yung responsibilidad na yon. Welcome home po sa inyong lahat. Hello po sa inyo. Sorry. Kami po ng buong team ko sa CMA, talagang wini-welcome home po namin kayo kasi home po kayo ulit dito sa ating inang bayan. At sana po maligaya kayong makaka-reunion sa inyong mga pamilya, sa kani-kanyang mga syudad at probinsya, makapagpapatuloy po sa paghahanap muli ng disenteng trabaho para sa lahat, at mabalikan po at makapagpatuloy sa pagkamit ninyo ng mga pangarap nyo sa buhay para sa inyong mga sarili at para sa inyong mga pamilya. May kandidato ba kayong naiisip na maaaring itapat kay VP Sara at sino yung pwedeng maging katandem ng kandidatong yun? Ang Middle Forces po ay nagkakandak po ng selection process at this point. Ang mga pinagpipilian ay si Senator Risa Hontiveros, si Senator Bam Aquino, kasi si Vice President Leni Robredo ay tumanggi na. Nagsabi na siya na hindi siya tatakbo, so doon na lang daw siya sa Naga. Pero i-endorso daw niya kung sino man yung mapipili doon sa proseso. Yan po. So before the end of the year, matatapos yung proseso na yan, ay yung kandidato na yon, either Senator Risa Hontiveros or Senator Bam Aquino ang mapipili. Ngayon, ang aking itunutulak na proposal ay magsanib puwersa yung administrasyon at itong Middle Forces na sa ganon, iisa na lang ang kandidato na lalaban against the Duterte candidate. It may not be Sara Duterte kung matuluyan man siya dyan sa impeachment o pwedeng siya pa rin. So ang mangyayari nito is head-to-head yung labanan. A coalition candidate versus a Duterte candidate. Ngayon doon naman sa Vice President, ang nakikita ko dito kasi na pwedeng i-field ng itong coalition candidate na to. Let us say, let us say si Senator Risa Hontiveros siyang coalition candidate na yan. Ang maaring gawing running mate niya ay si Senator Erwin Tulfo, for example. Ngayon, doon naman sa Duterte candidate, assuming si Sara Duterte yung presidente, ang base sa aming impormasyon, ang nakakalamang sa pagiging vice presidential candidate ay si Senator Marcoleta. So kung ganyan po ang head-to-head na tandem, confident ako na mananaig yung coalition nila Senator Risa Hontiveros at ni Senator Erwin Tulfo. Masayang-masaya po talaga ako finally makarating dito sa Pag-asa Island. Nambubola pa. Tingnan nyo. Bukod sa pambubula, kunyari, makaano pa siya ng isda. May kambing pa. Ang galing mambula. Galing gumawa rito mga diskarte dito. Natawa talaga. May paiyak-iyak, may padrama-drama kung magsalita. Ito, may pambubula pa. Kunyari, sasandok pa siya ng isda, hahawak siya ng kambing. Natatawa ako.
Natatawa ako kay Risa talaga, natatawa ako. Lalong-lalo na yung nagsasalita siya nung una. Napaka-uwi ako. Napaka-uwi. Natawa ako. Tapos yung pangalawang video, lumang video yun eh. Yung pag-uwi ng mga OFW ba, may paiyak-iyak pa. May paiyak-iyak pa si Risa. Ang galing mag-drama. Napakagaling mag-drama to ni Risa. Tapos dito naman sa Pag-asa Island. Ayun, nambubulan na naman sa mangingisda at sa mayor doon. Pasakay-sakay pa sa bangka. Tapos nangyari sasama sa mga nangingisda at magsandok sa nahuli na isda ng mga mangingisda. Galing talaga. Kala siguro niya makukuha niya mga loob ng tao doon, no? Sa mga pasandok-sandok din ng isda at pambubula na sabi niya masayang-masaya doon siya magbalik doon. Saka matagal na nagka-texto si si Mayor. Ang galing. Ang galing mambula, no? Natawa talaga ako nung payak-iyak niya eh. Welcome kayo. Natatawa ako sa payak-iyak ni Risa Matrages. Tapos yung interview na kung siya dadalhin daw sa tatanggapin daw niya. Tapos si Trillanes daw. Si Trillanes talaga yung gustong-gusto na magiging pangulo to si Risa Hontiveros eh. Siya yung magtutulak na tatakbo talaga ito si Risa sa pagkapangulo at kakalabanin si VP Sara Duterte. Si Trillanes po talaga. At baka mamaya si Trillanes tatakbong vice presidente at ito maging katandem niya pagkapangulo. Dahil tatakbo talaga ito sa pagkapangulo. Kaya nakikita nyo, umiikot-ikot na po ito eh. Pupunta na po sa iba't ibang lugar ito. Yan po ay pahiwatig na po yan na siya ay nagaano na ng mga tao, lumalapit na sa mga tao. Andyan na yung pambubulan. Natatawa ako. Tatawa talaga ito, paiyak-iyak yan. Galing magdrama. Tapos pumunta sa Pag-asa Island, mamubula. Ano niyan? Sinyalis na yan na siya talaga ang tatakbo. Hindi yan tatakbo si si Lini. Sasapawan niya eh. Sasapawan niya dahil siya talaga ang tatakbo. Siya talaga ang gustong tumakbo pagkapangulo. Dahil si Trillanes, si Risa Hontiveros po talaga ang tinutulak niya na tatakbo pagkapangulo. Sinasabi niya na si Erwin Tulfo daw, pero ang totoo niyan, gusto rin niya maging katandem si Risa. Grabe, natatawa talaga ako. Ewan ko kung ano masasabi niyo dito sa mga diskarte ni Risa Hontiveros. Ang galing magdrama. Napakagaling magdrama. Bahala na po kayo kung ano po masasabi niyo dito. Basta ako, natatawa po talaga ako sa reaksyon niya. Natawa ko sa reaksyon niya. Lumang video yon yung dumating yung mga OFW. Luma yun sa panahon yata ng pandemic ba yun o na may paiyak-iyak pa siya habang nagsasalita doon sa mga OFW. Nakita ko lang, natatawa lang ako. Napaka-UI talaga.